Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Mga kapatid, kapag tayo'y hirap na hirap sa buhay, meron tayong isang expression na palaging sinasabi na tila ba tayo'y pumapasok sa butas ng karayom. Kapag nahihirapan na tayo sa ating relasyon, kapag nalilito ka na, hindi mo alam saan ka makakuha ng pera para makapagbayad ng utang, kapag nabibigatan ka na, napapagod ka na sa pagpapagamot sa iyong sakit, kapag nagsasawa ka na sa pangangaral dyan sa iyong mga anak, marami tayong mga karanasan na tila ba pumapasok tayo sa butas ng karayom. Pero maririnig natin ang mabuting balita, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, na ang isang kamelyo kayang pumasok daw sa butas ng karayom. Imposible. Pero walang imposible pagdating sa Diyos. Yan ang pinapaalala niya sa atin. At paano natin nararanasan ang himala, milagrong pagpapala ng Diyos? Nag-uumpisa sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang tugon natin sa pag-ibig, sa pagmamahal niya, sa habag niya sa atin. Pero ang pananampalataya ay kailangan mayroong tanda. At anong tanda na tayo nagtitiwala? Ang ating pagbibigay ng ating sarili. Minin natin marami sa atin ang sumusunod sa Diyos, pero ayaw naman magbigay. Lalong-lalo na ayaw nating iwanan ang ating mga kasalanan. Kaya naman sa banal na misang ito, yan ang ating ipagdasal. Ang matuto tayong bumitiw sa mga inaakala nating makakapagbigay sa atin ng kapayapaan, pero sa totoo, silang nagpapabigat sa atin. Sa mga pagkakamali natin, sa ating mga pagkukulang sa Diyos, at sa ating mga minamahal, hingin natin muli ang awat, pagpapatawad ng Diyos, para tayo'y minsan pa makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip, na hindi pa sumagi sa isip namin o panaginip. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang.
Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman, ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyo ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan mo sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa ilalim ng walang hanggan. Papatayit iahagis sa pusod ng dagat. Sa harap ng mga papatay sa iyo, ay masasabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y may tuturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay magtutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon, itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinag-aarian ng Diyos.
At sinabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka mga alagad nang marinig ito. Kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Ano pa naman para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan niyo ito, kapag naluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino man magtiis, na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalom ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli at maraming huli ang magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Meron po ako napanood na isang video tungkol po sa isang lalaki nakatira po sa China. Na-stuck po yung kanyang kamay sa loob ng inodoro. Pinasok po niya yung kamay niya doon sa butas ng toilet at hindi po niya mailabas. Kaya dumating po yung mga pulis, yung mga bombero, yung po mga medic para tulungan po siya. Hinihila na po nilang hinihila yung tao pero ayaw po talagang kumawala doon sa inodoro. Sa huli, wala po silang choice, wala po silang magawa. Kundi basagin po mismo yung kubeta. Nagdala po sila ng jackhammer at saka ng mga martilyo. Pagkatapos po nilang mabasag yung inodoro, saka pa lamang po nila naunawaan yung dahilan bakit siya nahihirapan. Alam niyo po kung bakit hindi mailabas ng tao yung kanyang kamay dun sa loob ng butas ng toilet. Dahil mahigpit pala yung hawak niya dun sa cellphone na nahulog dun sa inodoro. Ayaw po pala niyang bitawan, kaya na-stuck siya. At sabi pa niya, sayang mahal kasi yung cellphone ko. Pero ang tanong, ano po bang mas mahalaga? Yung cellphone o yung kamay niya? Ano pong mas mahalaga? Yung gamit o yung buhay? Mga kapatid, nakakatawa yung kwento. Pero kung tutuusin natin, marami sa atin ang ganyan. Hindi po ba? Hindi naman po cellphone ang hawak natin. Pero meron mga ibang bagay na pilit nating kinakapitan kahit na tayo mismo ang nasasaktan. Di po ba? Meron pa rin nakakapit sa nakaraan. Merong nakakapit sa sama ng loob. May nakakapit sa galit. May nakakapit sa mga maling relasyon. May nakakapit sa bisyo. May nakakapit sa pride. Ayaw nilang aminin. Mali sila. May nakakapit pa rin sa kayamanan, sa posisyon, sa kapangyarihan. At dahil ayaw nating bumitaw, tayo mismo ang naiipit. Hindi po ba? Kaya tandaan po natin ito. Hindi naman lahat ng pagkakapit ay panalo. At hindi naman po lahat ng kawalan ay talo. Minsan, ang pagkawala ay hindi po parusa. Ito po ay pagliligtas. Merong mga bagay sa ating buhay, minsan kailangan mo nang mawala para magkaroon ng puwang, ang mas malaking biyaya ng Diyos para sa iyo. Hindi mo mahahawakan ng bago kung mahigpit pa rin ang kapit mo sa luma. Hindi po ba? Hindi mo matatanggap ang plano ng Diyos kung nakakapit ka pa rin sa sarili mong plano. Kaya napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa ating nabasang ebanghelyo.
Sabi ni Jesus, ang sino man mag-iwan ng bahay, kapatid, ama, anak, ina, lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng 100 ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Pansinin niyo po ito ha. Ang sinabi ni Jesus, ang sino mang mag-iwan. Magkaiba po yung mawalan sa mag-iwan. Merong mga pagkawala na hindi mo kasi kontrolado. Pero merong mga bagay na kailangan mong kusang bitawan. Dahil alam mo, yun ang humahadlang sa mga biyaya ng Diyos sa iyo. At ito po ang sikreto ng mga banal. Ang mga santo hindi po naging dakila dahil marami silang hinahawakan. Naging dakila ang mga banal dahil alam nila kung ano dapat ang bitawan nila dito sa mundo. Kaya mga kapatid, baka ito ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. Ano yung mga bagay na dapat mong bitawan na siyang dahilan bakit hindi ka malaya ngayon? Tandaan niyo po ito, ang kamay na nakasara ay walang tatanggaping bago. Hindi po ba? Pero ang kamay na marunong bumitiw ay siya rin namang kamay na tumatanggap ng malalaking biyaya galing sa Diyos. Kaya kung meron pong inalis ang Diyos sa buhay mo, huwag kang malungkot agad. Baka hindi ka naman niya talaga pinaparusahan eh. Pinapalaya ka lang niya. Amen? Hindi ko po alam kung napansin niyo rin ito. Lahat ng mahalagang bagay sa buhay na ito ay may kapalit. Kapag gusto mong pumasa, isuko mo muna ang gala. Kapag gusto mong yumaman, isuko mo ang katamaran. Walang tagumpay kung wala kang sinusuko. Kung gusto mong gumaling, isuko mo din ang iyong bisyo. Kaya nga po, napakaganda, merong minsan nagsabi, success is not only about what you gain, but success is also about what you are willing to give up. Hindi lang po nasusukat ang tagumpay sa mga bagay na nadadagdag mo sa iyong buhay. Ang tagumpay ay nasusukat din sa mga bagay na handa mong bitawan para makamtan mo ang mga mas mahalagang layunin at pangarap. Isa pong magandang halimbawa dito ay yung kababayan natin na tennis player, si Alex Ayala. May napanood po kasi akong interview niya, napakaganda. Hindi ko po makalimutan yung sinabi niya. Kwento po nitong bata na hindi po halos normal ang buhay niya. Nakatulad po ng ibang kabataan dyan. Wala daw po siyang panahon para gumala, bihira lang po siyang pumupunta sa mall. Wala pong lakwatsa talaga. Yung buhay daw po niya umiikot sa mga bagay na ito. Yung ensayo, aral, pamilya, dasal, at pagkatapos pahinga. Ito po paulit-ulit, araw-araw, taon-taon. Pero napansin niyo po, tingnan niyo yung mukha niya. Hindi po siya mukhang kawawa. Hindi po siya mukhang malungkot o napipilitan. Hindi po siya mukhang nawalan ng pag-asa. Actually, napakaganda po niya, blooming siya eh. Bakit po? Una po kasi mahal niya yung ginagawa niya. At pangalawa, may pangarap po siya na mas malaki kaysa sa panandaliang saya. Kapag malinaw sa iyo ang iyong pangarap, mas madaling tumanggi doon sa mga bagay na nakakasira para makamtan mo ang iyong pangarap. Hindi po ba? Sa murang edad po, 21 years old pa lang po si Alex Ayala. Kabilang na po siya sa mga pinakamahusay na tennis player sa buong mundo. Pero mga kapatid, wag lang po tayong malinlang doon sa ating mga nakikita. Kasi ang tao palagi nakikita agad yung medalya. Hindi po ba? Hindi natin nakikita yung milyong-milyong bola paulit-ulit na tinatamaan niya, hinahampas sa kanyang pag-iensayo. Ang nakikita natin agad yung tropeyo. Pero hindi natin nakikita yung mga gabing pagod na pagod siya, pero sa umaga, babangon pa rin, kinabukasan para mag-training. Nakikita natin yung tagumpay, yung kasikatan, pero hindi natin nakikita yung napakaraming sakripisyo niya na ginagawa
para makamtan niya ang kanyang pangarap. Ang kapatid, minsan sa buhay, gusto kasi natin agad ang biyaya, hindi po ba? Pero ayaw natin ng sakripisyo. Gusto natin marami sa atin agad himala. Pero ayaw naman natin maghintay. Gusto natin agad pagpapala. Pero ayaw naman natin bitawan yung mga bagay na humahadlang sa Diyos. Kaya nga po, sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Pero ang pangako ni Jesus sa atin, walang sakripisyo para sa Diyos ang nasasayang. Ang bawat pagtanggi mo sa tukso, ang bawat pagpili mo na magpatawad kaysa sa maghiganti, ang bawat pagpili mo na magdasal kaysa sa magbulakbol, magkasala, ang bawat pagtitiis mo, lahat ng yan nakikita ng Diyos. At darating din ang araw, magbubunga din lahat ng yan. Magkakaroon ka ng pagpapala higit dun sa iyong hinihintay. Kaya nga po ang tanong para sa atin ngayon, hindi yung ano ang gustong matanggap sa Diyos. Alam na ng Diyos yung gusto mo. Alam din ng Diyos yung higit na makakapagpasaya sa iyo. Ang mas mahalagang tanong ay ito, ano ang kaya mong ialay sa Diyos araw-araw? Dahil tandaan niyo po, ang mga malalaking biyaya ay kadalasang bunga ng mga maliliit nating paulit-ulit na pagsasakripisyo. Ang taong marunong magsakripisyo para sa Diyos, ngayon, siya rin ang tao na pupunuin ng Diyos bukas. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Huwag tayong magsawa sana na piliin natin ang tama. Huwag sana tayong mapagod sa pag-aalay natin ang ating sarili sa Diyos. Dahil may bunga palagi ang kabutihang tinatanim mo. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tuso na material na bagay at kasiguraduhan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag nila silang pagsamantalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus. Siyang nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Banal Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mapaghahain ay kalabdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, sa iyong pahintulot, na magbabaka sakali sa kanyang na makabalik siya sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, pusong bukas sa iyong tawag. Sa bawat hakbang ng aking buhay, ikaw ang ilaw at aking gabay. Narito ako, handang sumunod sa iyo. Buong buhay ko'y iniaalay sa iyo. Sa iyong pag-ibig, ako'y maglilingkod. Sa iyong kalooban ako'y tutugon. Ikaw lamang ang susundin ko. Kapag mahina ang aking loob, ikaw ang lakas na aking sandigan. Sa bawat araw na iyong kaloob, pag-ibig mo'y aking isa sa buhay. Narito ako, handang sumunod sa iyo. Buong buhay ko'y iniaalay sa iyo. Sa iyong pag-ibig, ako'y maglilingkod. Sa iyong kalooban ako'y tutugon. Ikaw lamang ang susundin ko. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo'y aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit,
pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, I want you to remember this, that sometimes holding on hurts you more than letting go. Kapag nakakapit ka palagi, mas masakit yan, mas mahirap yan, mas mabigat yan. Father, nagloko yung asawa ko. So, bibitawan ko na lang siya. Huwag mo siyang bibitawan, ibibigay doon sa kabit niya. Alay mo siya sa Diyos. Problema kasi sa atin, yung pagbibitaw natin, ikaw nang bahala. Mali yun. Bumibitaw ka dahil alam mo, ang Diyos, siya nang bahala. Hindi po ba? Pansinin niyo, pag mahigpit yung kapit niyo, diyan umiiwas sa inyo yung hinahabol niyo. Ano man yan? Mahigpit yung kapit mo sa pera. Pero kaya walang dumarating na mas maraming pera. Di po ba? Sarado ko eh. Masyado kang mahigpit ang hawak mo yan sa pagpapagaling mo. Kaya na-stress ka. Kaya na-burn out ka. Relax. Let go and let God. Sino nagtatagumpay? Hindi yung maraming nakukuha o dinadagdag sa kanilang buhay. Ang tagumpay din ay yung marunong kang bumitaw dun sa mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa iyo. Ang tagumpay ay yung pag hindi mo sa mga bagay na nagiging hadlang para ikaw ay biyayaan ng Diyos. Ang tanong ay hindi yung anong gusto mong makuha. Alam na ng Diyos eh. Kahit hindi mo sabihin. Binibigay ng Diyos sa iyo yung kailangan mo, yung gusto mo, lalong-lalo na pag pinapasaya mo siya. Pero ang mas mahalagang tanong, ano yung handa mong isakripisyo, ialay, ibigay, iwan, araw-araw? Kasi aminin natin, minsan, nagsasakripisyo tayo, minsan-minsan lang. Nagsisimba naman ako, Father eh. Once a week. Pero ang tanong ko sa inyo, ano yung ginagawa mo the rest of the week? Minin nyo. Ang iba sa inyo, ha? Diba? Nandun kayo sa paborito nyong kasalanan. Amen? Father, nagsisimba naman ako sa iyo. Araw-araw. Online pa nga. Tapos nagro-rosaryo ako. Thank you po. Pero ang tanong ko, pagkatapos mong magsimba, pagkatapos mong magrosaryo, anong ginagawa mo? How do you spend your 23 hours in the day? Diba? Bumabalik ka na naman doon sa mga kinakapitan mo, galit mo, pagrereklamo mo, yung takot. Kapag ikaw ay nag-alay sa Diyos, dapat buo, dapat tuloy-tuloy. Amen? Kasi wala namang nasasayang kapag tayo'y nagbibigay at nag-aalay sa Diyos. Ibabalik pa nga niya yan eh. Sabi niya, siksik, liglig, umaapaw. May malaking gantimpala at merong buhay na walang hanggan. Reflect on that. What am I willing to give, to sacrifice, always to God? Start with your time and then your attention. Time is gold. Di po ba? And where your attention goes, there your strength grows. Kung anong tinitignan mo, diyan ang nagpapalakas sa'yo. Hari nawa, bigay mong yung oras,
ibigay mo ang iyong paningin at atensyon sa Diyos. Makikita mo, aapaw na mga pagpapalat milagro sa iyong buhay, araw-araw. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.